Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. Pamamaril sa isang engineer sa Cotabato City sa pool sa CCTV footage. City PNP tukoy na ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Bandera Headlines. Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw mayroong pabuya o reward sa makapagtuturo o makapagbibigay impormasyon tungkol sa mga taong nasa likod ng pamamaril kay Engineer Angas. Bandera Headlines. Dalawang lalaking nakuhanan ng 3 baril na kalibre 45 arestado matapos maharang sa Cotabato City. Bandera Headlines. Wanted person o top 6 most wanted person sa Davao City arestado sa Marawi City. Bandera Headlines. Higit 1 milyong halaga ng smuggled cigarette na sabat sa checkpoint sa bayan ng Sultan Kudarat. Bandera Headlines. Isa sa 3 ng hold up ng milyong gold at jewelry sa isang pawn shop sa Davao City nahuli matapos pumalya ang sinakyang motorsiklo. Bandera Headlines. Ilang BARM officials at Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw pinatawa ng show cause order ng House of Representatives matapos na hindi dumalo sa pandinig hinggil sa issue ng LGSF o ng Local Government Support Fund. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Pebrero 2025. Napapanood sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapakinggan sa dial ng inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM. Maging sa inyong mobile phones napapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Sa pool sa CCTV o magkuha ng kamera ang pamamaril kay Engineer Angas sa Cotabato City at pagkakakilanlan ng mga suspect tukoy na ng kapulisan sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Isang insidente ng karahasan ang naganap nitong hapon ng Martes, February 25 sa Barangay Rosary Heights 3 sa Cotabato City kung saan isang engineer ang patay matapos tambangan at pagbabarilin habang nasa kanyang sasakyan. Ang biktima ay kinilalang si Engineer Israel Abbas Angas, may-ari ng isang construction firm at residente ng naturang barangay.
Agad na dinala ang biktima sa pagamutan subalit idineklara siyang dead on arrival. Ayon sa mga saksi at kuha ng CCTV footage, mabilis na tumakas ang mga sospek matapos ang insidente. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng otoridad na pauwi na sana ng kanyang bahay si Angas sakay ng kulay puting Fortuner na mayroong plate number na NAU 8252 nang dikitan ito ng isang riding in tandem at pinagbabaril. Na-recover mula sa crime scene ang 12 na basyo ng bala mula sa kalibre 45 pistola na ginamit sa pamamaril. Nakakalungkot po na despite sa ating mga pinanggagawa na mga prevention efforts, meron pa rin nakakalusot. As ito pong pamamaril kagabi ay nangyari 6 o'clock ng gabi sa February 25, 2025. Diyan banda sa Notre Dame Avenue, Rosary Heights 3, Cotabato City. Medyo malapit lang din doon sa pinagtatrabahoan ng isang ni Israel Abbas Angas. Ito po yung civil engineering teacher ng NDU. Freelance din po ito na negosyante at contractor. Ngayon, habang papauwi siya papunta sa bahay nila or palabas doon sa pinagtatrabahoan niya, sinalubong po siya ng dalawang nakamotorsiklo na riding in tandem at pumutok yung unang at pinutukan siya. Although marami yung putok na doon, mga 7 na mga basyo ang na-recover natin sa crime scene, pero natamaan siya sa katawan at doon sa kamay na sanhi sa kanyang pagkasawi. At meron na po tayong mga mukha na nakita doon at lumabas na sa social media. At yung dalawa doon ay medyo na-identify na po natin. At yung isang nakamotorsiklo lang, yung naka-riding in tandem din ang ongoing yung follow-up at validation natin. Sana ma-file natin yung kaso para ma-solve naman itong kaso na ito or ma-clear naman ito. Dalawa lang po. So, puro sila nakasakay. Dalawang nakasakay sa motorsiklo. Dalawang motorsiklo ang ginamit nila. Sinalubong. Yung unang motorsiklo na naka-riding in tandem, pumutok sa kanya. Nung pumutok sa kanya, yun yung nakikita sa video na naglipa na. After doon, may nakasunod pa doon na may nakamotor din, pumutok din. Pumutok din doon. So, dalawang riding in tandem ang may sa kanya. So, ang motibo natin dyan ay dalawa. Tingnan natin kung saan yung malapit. Una ay yung pagiging pamilya angas niya at baka mamaya may sila doon sa Sultan Sabarongis area na rido or mga hidwaan. Pangalawa, yung pagiging kontraktor niya kasi may mga balita tayo dyan na Ayon kay Cotabato City Director Police Colonel Jibin Bungkayaw, isa sa nakikita nilang anggulo sa motibo sa pamamaril ay ang pagkakautang ng naturang biktima dahil aniya may mga reklamo na umanong natanggap ang PNP laban sa kanya na mayroon itong pinag-uutangan na umabot sa milyon-milyon. Ngunit paglilinaw nito, patuloy pa rin ang kanilang isinasagawang investigasyon hinggil sa insidente. Meron siyang mga utang. Meron siyang mga utang doon sa contractor business niya, construction business niya, or nag-ano siya ng mga ganun na mga negosyo. In fact, pinatawag siya sa doon sa pinagkakautangan niya doon sa police station natin at nagkaroon ng agreement doon how to pay ng mga utang niya. Sabi ng information din natin, marami daw yung napagganyan niya, pag-utangan daw niya. That is why isa din yun sa mga anggulo na sinusundan natin bakit nangyari yung mga ganoon. Pinatawag po yan, napablatter yan, pinatawag si engineer dahil sa utang at doon may information po tayo na ganoon at isa din yun sa tinitingnan natin na anggulo din. At malaki-laki din ang mga utang niya. More or less 4 million, may iba. Hindi lang isa. Marami ang napag-anuhan niya. Marami pa rin anggulo na tinitingnan natin at yun din ang isa sa mga dalawa na nakikita natin based doon sa mga information natin. Yun din ang pinagtataka natin na yung tao na yun, one thing for sure is that hindi siya taga rito. Kasi bakit hindi siya nagtakip ng mukha?
So, ibig sabihin, hindi siya kilala. Kaya nga, yung lahat ng mga kando, nung pinakita yung picture na yun, ay hindi nakilala. Nakilala natin dahil sa follow-up natin na operations ng mga intel operatives natin sa buong Cotabato at sa other intel operatives natin. At nakuha natin yung mga pangalan na yun at nakuha din natin yung address at hindi pala taga rito sa Cotabato. Yun din ang tinitingnan natin kasi kahawig yung sasakyan niya doon sa kuha na yun. Pero base doon sa mga CCTV din na ano natin, nakasunod yung nakabuntot yung puting puting SUV sa kanya. At yun, binabirify natin kung sinong nangyari doon at inimbestigan natin ano ba ang motibo niya doon. At tsaka tayo makapagsabi na mistaken identity kung malaman natin kung ano yung sinong may-ari ng sasakyan nung nakasunod sa kanya. Ang pinakamalapit yung sa utang, pinakamalapit. Parang may sakit yata yun at nagkaroon ng ganyan na parang na stroke or heart attack, which is dahil doon sa balita na yan. Nakakalungkot nga din na nangyari yan. Yun din, papunta din tayo doon sa direksyon na yun. Yung sa direksyon na yun na yung crime prevention efforts ng PNP na dagdagan yung mga pulis sa daan, dagdagan yung mga outpost natin, yung ipalabas natin yung mga kapulisan at nasa highway at makikita doon. Pero ganun pa man, yun na, sinasabi ko din na itong crime prevention efforts na to ay hindi rin talaga maging effective kung hindi pagtutulungan ng community. Yun din ang direksyon natin. So in fact, ngayong araw ay nag-uusap din kami ng mga security sector natin at paano natin ito pagtulong-tulungan na ma-minimize itong mga itong incident na ito. Ligtas ang Cotabato City. Tukoy na ng PNP ang mga pagkakakilanlan ng mga sospek na namaril kay Engineer Angas. Naglaan na rin si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ng reward money sa makakapagturo o makakapagbigay ng impormasyon kung saan ang kinaroroonan ng mga sospek. Lubos naman na nagdadalamhati ang kaanak, kapamilya, katrabaho at kakilala ni Engineer Angas sa kanyang sinapit. Hustisya ang panawagan ng Notre Dame University kung saan nagtatrabaho si Angas at anila sana ay mapanagot ang nasa likod ng pamamaril. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Kaugnay po rin sa balitang yan, Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw naglabas ng pahayag sa pamamaril patay sa nasabing engineer. Aniya, sa gitna ng sunod-sunod na kaso ng pamamaril, mariin itong inaatasan ang City PNP na magsagawa ng malalimang investigasyon at pursuit operation. Paglilinaw ng alkalde, hindi nito pinababayaan ang seguridad ng lungsod. Sadyang may mga halang lamang na kaluluwa na nakatsyempo para maisagawa ang kanilang krimen. Wala rin umanong katotohanan na walang naisara o nasolve na kaso ang kapulisan ng lungsod. Mayroon na rin umano itong direktiba kay City PNP Colonel Jibin Bungkayaw na ilahad sa publiko ang estado ng bawat kaso ng pamamaril upang malaman nila ang resulta ng mga isinasagawang investigasyon. Kalakip ng mensahe ng alkalde ang tulong at kooperasyon ng mga pamilya ng biktima sa pagbibigay ng impormasyon sa mga kaso at huwag na rin umanong haluan ng politika. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, 2 lalaki nakuhanan ng 3 libre 45 arestado sa lungsod ng Cotabato. Magbabalita si Kabanderang Yani Abdul Rasid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report.
Arestado ang dalawang lalaki matapos na maharang ng Cotabato City Police Office sa bahagi ng Notre Dame Avenue, Canton Nayon Sheriff Rosary Heights 3 sa Cotabato City nitong umaga ng Miyerkules, February 26. Ayon sa ulat, sakay ang mga sospek ng puting Toyota Hilux na mayroong plate number na MAX 8868 nang sila ay maharang ng PNP. Ang dalawang sospek ay residente ng Dato Blas, Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Nakuha sa kanilang posisyon ang 3 kalibre 45 pistola, 4 na magazine at mga bala. Nasa kustodiya na ngayon ng City PNP ang mga sospek at ang mga ebidensya na nakuha mula sa kanila. Nakatakdang sampahan ng kasong illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa COMELEC gun ban ang mga sospek. Samantala, umiiral pa rin ang gun ban sa buong bansa at mas pinalalakas pa ng PNP, militar at COMELEC ang checkpoint operation laban sa mga lumalabag sa gun ban at iba pang mga krimen. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. At sa iba pang mga usapin, wanted person, top 6 wanted person sa Davao City, arestado sa Marawi City. Magbabalita si Kabanderang Riza Kami. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Top 6 most wanted person ng Davao City na aresto ng mga operatiba ng Marawi City PNP sa Wao, Lanao del Sur. Ang narestong sospek ay mula sa Barangay Marilog District, Davao City na naharap sa kasong 2 bilang ng Republic Act 7610 o mas kilala bilang Special Protection of Children Against Abuse na may piyansang nagkakalaga ng 200,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng WOW MPS para sa disposisyon at tamang dokumentasyon. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, ibandera. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, nasabat ng mga otoridad ang nasa mahigit 1.9 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang checkpoint sa Purok 4, Barangay Biwang, Bagong Bayan, Sultan Kudarat, bandang alas 10:50 ng gabi nitong Pebrero, ika-25 ng Pebrero. Sa isinagawang operasyon ng Bagong Bayan Municipal Police Station, katuwang ang law enforcement unit sa nasabing bayan, ang isang COMELEC checkpoint sa pakikipag-ugnayan at pagpapatupad ng batas. Naharang ang isang high-ace van patungong Bagong Bayan mula sa Libak, Sultan Kudarat. At sa isinagawang inspeksyon, nakita sa loob ng sasakyan ang 35 kahon ng New Berlin cigarette at 15 kahon ng Canon cigarette na may kabuang halaga na aabot sa 1.9 million pesos. Dahil bigo ang mga sakay ng sasakyan na magpakita ng opisyal na mga dokumento o anumang resibo bilang patunay na legalidad ng kanilang kargamento, inaresto ang tatlong ito na kinilalang sina Sailan, 30 taong gulang at Sagel, 52 taong gulang at isang alias Norodin na 38 taong gulang na pawang mga residente ng Lebak, Sultan Kudarat. Samantala, at na halaga ng mga smuggled sigarilyo ay na-turn over na sa VOC Jensen Port para sa kaukulang disposisyon. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, isa sa tatlong ng hold up ng milyon-milyong gold at jewelry sa isang pawn shop sa Davao nahuli matapos pumalya ang sinakyang getaway vehicle. Magbabalita si Kabanderang Yani Abdul Rasid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report.
Arestado ang dalawang lalaki matapos na maharang ng Cotabato City Police Office sa bahagi ng Notre Dame Avenue, Canton Nayon Sheriff Rosary Heights 3 sa Cotabato City nitong umaga ng Miyerkules, February 26. Ayon sa ulat, sakay ang mga sospek ng puting Toyota Hilux na mayroong plate number na MAX 8868 nang sila ay maharang ng PNP. Ang dalawang sospek ay residente ng Dato Blas, Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Nakuha sa kanilang posisyon ang 3 kalibre 45 pistola, 4 na magazine at mga bala. Nasa kustodiya na ngayon ng City PNP ang mga sospek at ang mga ebidensya na nakuha mula sa kanila. Nakatakdang sampahan ng kasong illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa COMELEC gun ban ang mga sospek. Samantala, umiiral pa rin ang gun ban sa buong bansa at mas pinalalakas pa ng PNP, militar at COMELEC ang checkpoint operation laban sa mga lumalabag sa gun ban at iba pang mga krimen. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, isa sa 3 ng hold up ng milyong-milyong gold at jewelry sa isang pawn shop sa Davao City nahuli matapos pumalya ang sinasakyang getaway vehicle. Magbabalita si Kabanderang Yani Abdul Rasid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Arestado ang isa sa 3 sospek sa pang-hold up sa isang jewelry shop sa Davao City matapos na pumalya ang sinasakyang motorsiklo bilang getaway vehicle. Nakatakas naman ang 2 pa nitong kasamahan. Sa kuhang video ng mga tao sa lugar, makikita na sakay ang 3 sospek sa isang motorsiklo, hawak ang mga bag na pinaglagyan ng kanilang hinold up at mayroon pang isa na mayroong hawak na long firearm. Na-recover ng Davao City Police ang isang bag na naglalaman ng samut-saring alahas na nagkakalaga ng humigit kumulang 40 hanggang 100 million pesos mula sa isang sospek na naaresto sa insidente. Sa hot pursuit operation, na-recover naman ng Davao City PNP ang M16 rifle na mayroong live ammunition, isang 9mm trooper pistol at isang itim na motorsiklo. Ayon sa Davao City PNP, ang naarestong sospek ay mula sa Albuera, Leyte. Samantala, patuloy ang dragnet operation ng PNP para mahuli ang 2 pang sospek na nakatakas. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, pinangunahan ni Estrelita Neng Juliano Tamano, ang Executive Chairman ng Metro Cotabato Chamber of Commerce and Industry, ang ipinatawag na pagpupulong kasama mga miyembro nito ngayong araw ng Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Pebrero sa Rosary Heights 5, lungsod ng Cotabato. Kasama sa pinag-usapan sa nasabing pagpupulong ang kanilang accomplishment report sa taong 2024, membership recruitment, local government bids, and award committee as private sector observer, proposed and future Mindanao Business Conference para sa taong 2027, renewal of 2024 and 2025 membership of PCCI, member of Halal VIP Iaga Committee of PCCI and Mindanao R, at ang assisting the business sector of business licensing.
Dagdag pa riyan, kasama rin sa iprinisinta ni Dato Manny Banabaran, ang President ng Metro Cotabato Chamber of Commerce and Industry, ang mga ilang future plans na ikagaganda ng kanilang organisasyon. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, field reporters, cameraman at technical team. Ako ang inyong tagapagbalita Sabino Heberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang